Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa pagbibigay sa ating muli ng pagkakataon upang magkasama-sama po tayo sa gabing ito para makinig na muli ng kanyang mga salita. So bago po tayo magsimula, nais ko pong anyayahan kayo para sa isang panalangin. Let us pray po. Sa amin Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, Diyos na may kakayahan na kontrolin ang buhay ng lahat ng nasa sanlibutan. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa banal mong harapan, humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aming po nagawa sa buong maghapon. Linisin mo kami, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoon at hayaan mo lang, Lord, na ang buhay namin ay patuloy mong matagpuan na nagpapakumbaba sa banal mong harapan at nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Sa gabing ito, Ama, hinihiling ko po sa iyo na lahat ng makikinig ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Tulungan mo kami na makaunawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na may sa pamuhay namin ang mga salita mo na aming maririnig at patuloy mo lagyan ng banal na takot ang aming mga puso sa banal mong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang mga anak mo na umaasa sa iyo at nakikinig sa iyo ng iyong mga salita sa bawat araw. At sa gabing ito, aming Ama, hayaan mo lang, Lord, na kayong magkakapatid ay patuloy na lumapit na may kapakmabaan sa iyo, Panginoon, upang patuloy mong igawad sa amin, O Diyos, ang karunungan, ang kaalaman, at ang anointing, Lord, na nagmumula sa banal mong trono. Salamat, aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, amin pong dalangin ng mga bagay na ito. Amen. So, bago po natin pag-usapan ang ating pong topic sa gabing ito, nais ko po muna na magbalik-aral po tayo sa ating pong pinag-aralan ng isang linggo. Let's have a review. So from Revelation 11:1, sabi po ay ipinasukat po ng Diyos ang kanyang temple at ipinabilang po kay John ang mga sumasamba doon. Sabi ng Panginoon, isusugo niya ang 2 saksi at sa loob po ng 1,260 days ay papahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Kapag daw po merong nanakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraan, mamamatay ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. Binigyan din po sila ng Panginoon ng kapangyarihan na isara ang langit upang hindi umulan sa panahon na nagpapahayag po sila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing nanaisin nila. Matapos po ang kanilang misyon, aahon ang kaaway mula sa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Ang 2 saksi po ay matatalo at sila po ay mapapatay. Hindi po sila ililibing. Sa loob po ng 3.5 days, makikita po sila ng buong mundo. After 3.5 days, ang 2 saksi po ay mabubuhay, aakyat sa langit na nakasakay sa ulap habang nakatingin ang kanilang mga kaaway. So yan po ang summary ng ating pinag-usapan last Wednesday. And now, ang ating pong pag-uusapan ay mula po sa Revelation 11:15-19. So finally, maririnig na po ang pag-ihip ng ikapitong trompeta at ang kasunod po nito ay ang 7 mangkok ng puot ng Diyos. Ibig ko po sabihin, kapag natapos na pong i-boost ng Panginoon ang kanyang puot sa pamamagitan ng pagtunog ng 7 trompeta, mayroon pa pong 7 salot na darating at tinatawag po ito na 7 mangkok ng puot ng Diyos. So let's start from Revelation chapter 11 verse 15. Sabi po dito ay, pagkatapos ay hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. So sa pag-ihip po ng anghel ng ikapitong trompeta, spontaneous worship breaks out in heaven. Sa malakas na tinig sasabihin daw po nila na ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ng Diyos Ama at ng kanyang Kristo. Ibig po sabihin ay after 7 trumpet, ang mag-reign po sa buong sanlibutan ay ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. So kahit na hindi pa po nagbabalik si Jesus sa mundo sa panahong ito, ang paghahari po ni Jesus sa mundo ay inaasahan at mangyayari at the end of great tribulation. Sa maluwalhating pagbabalik po ni Jesus,
tatalunin niya ang kanyang mga kaaway at itatapon ang beast or halimaw at ang false prophet sa lake of fire na makikita po natin sa Revelation 19:11 to 21. Bilang mga mananampalataya, ina-anticipate po natin ang rapture. Ganon din po ang paghahari ni Jesus sa mundong ating tinitirahan. Kapag naghari na po si Jesus sa mundo, wala na pong crime, wala na pong war, wala na pong kahirapan, corruption, injustice, or blasphemy. Maghahari po si Jesus with peace, justice, and righteousness. At kapag nangyari po yan, grabe, sobrang magkakaroon po ng katahimikan at kapayapaan ang mundong ating tinitirahan. So from Revelation 11:16 sabi po dito, at ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpaterapa at sumamba sa Kanya. So yung Kanyang binabanggit po, it is Jesus. Ang verse po na ito ay nagpapakita sa atin ng reaksyon ng 24 elders na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos nang i-declare that Christ will reign forever and ever. So, paano po nag-react sa announcement na ito ang 24 elders? Sabi po ng Biblia, sila po ay nagpaterapa at sumamba kay Jesus. Ibig pong sabihin, sumasang-ayon sila sa kanilang narinig na maghahari si Jesus sa buong mundo. Revelation 11 verse 17, sinabi nila, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang kasalukuyan at ang nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. So sa verse naman po na ito, ipinakita po ng 24 elders ang kanilang pasasalamat at ang kanilang kanila pong ina-acknowledge po that Jesus is Almighty and eternal sa pamagitan po ng kanilang pagsamba. Kapag tayo po'y sumasamba, atin pong ipinapakita sa Panginoon na siya ay makapangyarihan, na tayo po'y umaasa sa Kanya, na wala po tayong magagawa apart from Him. So kapag tayo po'y sumasamba, nag-convey po tayo ng message sa Panginoon kahit na po hindi nagsasalita ang ating labi. Okay? Body language po ang nagko-convey ng message sa ating Panginoon. So bakit po ganoon ang reaction ng 24 elders? Dahil ang ating pong pagkakilala at pagpapahalaga sa Panginoon ay nakakaapekto sa ating pagsamba. So kaya po ganoon ang reaction ng 24 elders nang i-declare that Jesus will reign forever and ever dito po sa mundo dahil kilala nila kung sino at kung ano po ang kayang gawin ng Panginoong Jesucristo. So ano pong ibig kong sabihin doon sa sinabi ko kanina na ang ating pong pagsamba ay depende sa pagkakilala natin at sa pagpapahalaga natin sa ating Panginoon. Tanya po ha, ito po yung gusto kong makita po ninyo. I-observe po natin ang mga nag-worship sa church. Ano-ano pong ating makikita? May nakamulat ang mata, may nakapikit, meron po nagtataas ng kamay, may lumuluhod, meron po nagbabow down, meron po nagpapaterapa. Meron din naman po nakahalukip-kip lang, ano po yung nakaganon lang. So, ang kanila pong way ng pagsamba at kilos ay depende sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. Hindi po pwedeng magpaterapa ang bago pa lang nakakilala kay Jesus. Bakit? Mahihiya po yan. Pag nakakita po yan na nakapaterapa, baka sabihin pa niyan, ano kaya nangyayari doon? Diba? So bakit? Bakit hindi pwede magpaterapa ang isang tao na bago pa lang nakakilala kay Jesus? Kasi po, hindi po niya naiintindihan or hindi po nila naiintindihan ang salitang reverence. So ano yung reverence? Deep respect for someone or something, isang malalim na pagrespeto sa isang somebody or something. Kaya tayo sumasamba sa Panginoon dahil meron po tayong malalim na respeto at pagkakilala sa Kanya. At kapag lagi po tayong nananalangin, nagbabasa ng Biblia, sa panahon po ng ating pagsamba, kusa pong gumagalaw ang ating katawan, nagtataas po ang ating mga kamay, nag-close po ang ating eyes, tayo po ay nag-kneel down, tayo po ay nagbabow down. Bakit? Dahil kilala natin at alam po natin
kung ano po ang kayang gawin ng ating sinasamba. At syempre po, tinutulungan tayo at tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu papaano sasambahin ng ating Panginoong Kristo at ang Diyos Ama. Amen. The more na lumalalim ang pagkakilala ng isang mananampalataya sa Panginoon, the more na lumalalim din po ang kanyang ginagawang pagsamba sa Panginoon. Sabi po ng James 1 verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim sa pagbabago. So ano po ang galing sa ating Ama o ano po ang ibinibigay ng Ama? Every good and perfect gift. Ano po? So ano ba yung good and perfect gift na yan na mula sa ating Ama? Buhay, lakas, normal na pagtibok ng ating puso, pagkain, inumin, at pananampalataya. Araw-araw po tayong niregaluhan ng ating Diyos Ama. Minsan lang po, hindi natin napapansin dahil sanay na po tayo. Andyan na po lagi. Nakikita po natin. Kumbaga ay normal na po sa atin kagaya po ng pagkain, ng inumin, ng bahay, ng sapatos, ng tsinelas, ng cellphone, diba? So minsan di na po nagpapasalamat. Bakit? Sanay na po tayo. Normal na po sa ating makita ang mga bagay na ito na ang tama, lagi tayong papasalamat. Panginoon, salamat sa kuryenteng ginagamit namin sa gabing ito. Kasi Lord, alam namin na ikaw nagbigay. Lord, salamat Panginoon sa microphone na ginagamit ni Pastora. Salamat Panginoon sa mga salita mo na aming narinig. Salamat Lord kasi meron akong tenga na nakakarinig. Salamat Lord kasi meron akong mata na malinaw na nakakakita at nakakabasa ng mga ipina-flash sa screen. O diba? Ipagpapasalamat po natin yan kasi hindi po lahat ng tao ay merong paningin. Hindi po lahat ng tao ay merong malinaw na mga mata. Hindi po lahat ng tao ay merong malinaw na pandinig. Hindi po lahat ng tao ay nakakaunawa ng mga naaaral natin. Diba? Sabi ng Panginoon, ililigtas ko, gusto kong iligtas. Kakahabagan ko, gusto kong kahabagan. Kakaawan ko, gusto kong kaawan. Yung ayaw ko, diwag, wala silang magagawa. Bakit? Ayaw ng Panginoon. Every good and perfect gift comes from the Father. Ibig sabihin, yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, yung mga pangit na ating nakikita, hindi po siya galing sa Ama. Pastora, saan yung galing? Sa demonyo. Pastora, bakit na sa atin? Bakit na sa ating kalagitnaan? Bakit pangit yung nakukuha ko? Pastora, bakit pangit yung boses ko kapag nag-worship ako? Bakit sintunado? Hindi yan galing sa Diyos Ama, galing yan sa kaaway. So, inalaw lang ng Panginoon na maranasan natin na magkaroon tayo para humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi tingnan nyo ha, kung perpekto ang ating buhay, kung perpekto ang ating buong katauhan, lalapit ka pa ba sa Panginoon? Di ba hindi na? Mananalangin ka pa ba? Di ba hindi na? Bakit? Anong hihingin mo? Wala na. Kaya sa mundo may mahirap, may mayaman, may katamtaman ng buhay. Sa ating katauhan, ang ganda-ganda nga na mukha mo, ang pandak-pandak mo naman. Ang ganda-ganda nga na mukha mo, sarat naman ang ilong mo. Hindi perpekto. Bakit? Para humingi tayo sa Panginoon, para manalangin tayo sa Panginoon, para magpakumbaba tayo sa Panginoon. But we must be contented of what we have. Kasi may reason ang Panginoon kung bakit niya binigay sa atin. Tama ho ba? So di ba, nainggit ba kayo doon sa mga Amerikano, tatangos ng ilong nila, di ba? Pero, alam mo yun, kahit saan bansa pumunta ang mga Pilipino, sabi nila, napaka-hospitable natin, napaka-masayahin natin. So, yun ang wala sila. Ang tatangos ka ng ilong nila, ang gaganda nga ng kutis nila, hindi naman sila masayahin. Alam mo yun, hindi sila marunong ng problema. Diba? Pero tayo, kahit tayo wala nang kakainin, masaya pa rin tayo, nakakangiti pa rin tayo. Bakit? Kasi sanay tayo ng gano'n, sanay mga Pilipino ng gano'n. At alam nyo ba na alam nyo naman to, diba? Ang Pilipinas po ay the only Christian nations in Asia. At patunayan po natin yun, talagang tayo ay only Christian nation in Asia. Bakit? Ipakilala natin sa mga kalapit bansa natin na tayo ay mayroong Panginoon, mayroong Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. So lagi yung tandaan yun ha, every good and perfect gift comes
from the Father. Kung may mga pangit po tayong naranasan, may mga pangit tayong nakikita, hindi po yan galing sa Ama, hindi po yan galing sa Diyos, galing po yan sa kaaway. Pinayagan na ng Diyos Ama na makuha natin, na mahawakan natin, na maranasan natin para magpakumbaba po tayo sa Kanyang banal na harapan, lumapit tayo sa Kanya, isuko ang ating mga buhay, manalangin sa Kanya, humingi sa Kanya. Kasi sabi ko nga kanina, kung perpekto ang ating katauhan, kung perpekto po ang ating buhay, there is no reason para lumapit tayo sa Panginoon. Amen. So ano ang ating Diyos Ama? Siya ay mabuti, siya ay dakila. Kaya lagi po natin narinig, di ba? He is worthy of our worship, He is worthy of our praise, He is worthy because of all the things na ginagawa niya sa ating mga buhay. Kapag nakita po natin at naiintindihan po natin ang grace at kindness ng ating Panginoon, dun lang po tayo makakapag-render ng buong pusong pagsamba para sa Panginoon. Pakitype niyo nga po. Pakitype niyo po. Lord, buksan niyo po ang aking mga mata para makita ko po ang inyong kabutihan. Pakitype niyo po, Lord, buksan niyo po ang aking mga mata para makita ko po ang inyong kabutihan. Salamat po sa mga nag-type. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. So puntahan po natin ng Revelation 11:18. Sabi po dito, galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang. Sa lahat na may takot sa iyo, dakila man o hamak, panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. So sa verse naman po na ito, patuloy ang pagsamba ng 24 elders habang kanila pong inaalala ang ngit-ngit na mga hindi kumikilala sa Panginoon. Bakit sila nagngingit-ngit? Dahil dumating na raw po ang panahon ng pagbubuhos ng Panginoon ng kanyang puot at paghatol sa mga patay. Kasabay po nito ang pagbibigay ng gantimpala sa mga naghahayag ng salita ng Diyos at ang pagbibigay ng rewards sa lahat ng mga hinirang. So hindi lang po ang mga naghahayag sa salita ng Panginoon ng may gantimpala mula sa Lord, kundi ang lahat ng mga hinirang, mga taong may takot sa Panginoon, dakila man sila o hamak. And according to this verse also, ito rin po ang panahon na lilipulin ng Panginoon ang mga taong sumira sa kanyang sanlibutan. So ano-anong verses po ang nagpapakita ng pagsamba at pagpupuri ng 24 elders? Mula po sa Revelation chapter 4 verse 10, sabi po dito, ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inlalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. So, paano po sila nagpapakita ng kanilang pagsamba sa Panginoon? Sabi po ng Revelation chapter 4 verse 10, sila po ay nagpapatira pa at kanila pong inilalagay ang kanilang korona sa harap ng trono ng Panginoong Hesukristo. Samantalang sa Revelation chapter 5 verse 9, sabi naman po dito, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa salyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. So, papaano po nagpakita ang 24 elders ng kanilang pagsamba para sa Panginoon? Sila po'y umaawit ng mga bagong awit. So, alam niyo po ba na sa panahon na yon, ang mga makasalanan ay magagalit sa Panginoon? At ito po makikita sa Revelation chapter 9 verse 20. Sabi po dito, ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakita, nakakarinig o nakakalakad man.
So saan pa po makikita na ang mga sinners ay galit sa Panginoon? Revelation 16 verse 9. Sabi po dito, napaso nga sila. Ngunit, sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Saan pa po makikita na ang mga sinners ay galit sa Panginoon? Revelation 16 verse 11, at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit, hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At dahil galit ang mga makasalanan sa Panginoon, ano po ang ginawa ni Lord? Revelation 16 verse 21, umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Alam niyo yun, sobrang daming salot na ibinibigay ng Panginoon, na pinaparanas ng Panginoon, pero ang mga tao, galit pa rin sila sa Panginoon. Hindi po sila nagpakumbaba, hindi po sila nagsisi, at hindi po sila lumapit sa Panginoon. Napakarami pong kaparusahan ang ibibigay ng Panginoon sa mga tao na matitira sa mundong ito matapos po ang rapture. Tuloy po natin. Saan verse makikita ang galit ng Panginoon, o sa anong verse ang nagpapakita na galit ang Panginoon? Revelation 19 verse 15. Ang sabi po dito, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig, nagagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Okay? So, ituloy po natin ang sinasabi pa. Mamahala siya. Si Jesus po ay mamamahala sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at papaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo yun, i-try niyo pong manood sa YouTube ng nagpipisa ng ubas. Ang sabi po ng Biblia, ganyan daw po ang mangyayari sa huling panahon para sa mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon. Sobrang dami na po nilang naranasan ng mga hirap, but still, hindi po nila kikilalanin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ito naman pong verse na ito ang ipapakita naman po ng verse na ito na huhukuman o hahatulan ng Panginoon ang mga namatay. Revelation 20 verse 12. Sabi po ni John, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So ang tanong po ito, paano huhukuman ang mga namatay? So ito po ang mangyayari sa paghuhukom ng Panginoon sa mga namatay na tao. Ano po? Tatayo po sila sa harap ng trono. Lahat ng tao, dakila man o hamak, ibig sabihin mayaman o mahirap, ano po? Na nakatayo na po sa harap ng trono, ang lahat ng mga taong hahatulan, bubuksan ang mga aklat. Ibig pong sabihin, maraming aklat ang bubuksan. Now, meron pa pong isang aklat na bubuksan. Ito po'y pangalawang aklat. Ano po? So, at ang huling aklat na bubuksan, ito po ay ang aklat ng buhay o Book of Life. Paano hinatulan ang mga patay? Ayon po sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ano-ano ang mga aklat na bubuksan? Book of Remembrance o aklat ng pag-alaala. Ito po'y makikita sa Malakay chapter 3, verse 16. Pangalawang aklat na bubuksan, Biblia. Ito po ay makikita sa John 12:47 to 48. Babasahin po natin. Sabi po ng verse 47 ng chapter 12, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Ngunit,
ayaw namang sumunod dito. Ibig pong sabihin, kapag nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, kapag nag-preach tayo, kapag nagtuturo tayo, hindi po si Jesus ang hahatol sa kanila kung ayaw nilang makinig. Sabi pa ni Jesus, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Verse 48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sa huling araw, ang salita po ng Diyos ang hahatol sa mga taong ayaw makinig ng kanyang mga salita, ayaw makinig at sumunod sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang salitang ipinapahayag natin? Salita ng Diyos na nakasulat sa kanyang Biblia. Ang huling aklat po na bubuksan ay ang Book of Life. Matapos ma-review ang lahat ng ginawa ng isang tao sa mundo nang siya po'y nabubuhay pa, i-check naman po kung ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kapag hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, out. Saan siya pupunta? Lake of Fire. Kaya isure po natin na ang lahat ng ating ginagawa ay malinis, maayos at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil lahat po ng ating ginagawa ay documented. Nakalista. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog po natin sa gabi. Hindi po napapagod ang tagapagsulat natin. Para magawa po natin ng maayos ang lahat ating ginagawa, huwag po natin kakalimutang basahin ang ating gabay. Ano ang ating gabay? Biblia. Yan po ang magtuturo sa atin lahat ng tamang bagay na dapat po nating gawin. At ito naman po ang verse na nagpapakita na magbibigay po ang Panginoon ng gantimpala. From Revelation 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ano po sabi ni Jesus? Dala po niya sa kanyang pagdating ang gantimpala sa bawat isa na gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang lahat po ng ating mga ginagawa ay may rewards. Ang walang ginagawa sa kingdom of God, wala po siyang gantimpala. Pakitype po ninyo, tayo nang gumawa kapatid para may rewards din tayo. Pakitype po, tayo nang gumawa kapatid para may rewards din tayo. Bakit po? Walang ginagawa sa kingdom ng Panginoon, walang rewards. May ginagawa sa kingdom ng Panginoon, may reward. Maraming ginagawa sa kingdom of God, maraming rewards. Ano pong ibig sabihin ng rewards? Gantimpala. Kung gusto mo ng maraming gantimpala, dapat po marami ka ring ginagawa or marami rin po akong ginagawa. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi po ng Revelation 11:19, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. Ano pong sabi ni John? Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita niya ang kaba ng tipan inside the temple. Sa Old Testament po, ang Ark of the Covenant symbolized God's presence. Ano po? Kapag nakita po ang kaba ng tipan, ito po sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga diba, nakwento ko natin sa inyo to, nang manakaw ng mga Palestino ang kaba ng tipan, nagkagulo po ang buong bansang Israel. Sabi nila, nanakaw ang kaba ng tipan, nanakaw ang kaba ng tipan. Nag-iyakan sila. Kasi sabi nila, nawala na sa atin ang presensya ng Panginoon. Nang mabalitaan po ni Eli na nakuha ang kaba ng tipan, si Eli po ay saserdote. Ano po nangyari kay Eli? Ang sabi ng Biblia, siya po ay natumba, bumagsak sa lupa, dahil mataba, una ay ulo, at ang sabi ng Biblia, nabali ang kanyang ulo. At napatay ang dalawang anak ni Eli. At yung anak ni Eli, may asawa yung isa,
Nang mabalitaan niya na nanakaw ang kaba ng tipan, nabalitaan niya na ang kanyang asawa at ang kanyang bayaw ay napatay sa labanan, at nabalitaan niya na ang kanyang bianan ay namatay. Ano po nangyari? Siya po ay napaanak ng wala sa panahon. Kaya alam nyo, sa bansang Israel, napakahalaga po ng Ark of the Covenant. Bakit po? Ito po'y sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. Sa ating kapanahunan, napakahalaga sa buhay ng tao ang Biblia. Kapag wala sa iyo ang salita ng Diyos, sinisigurado ko sa iyo, wala rin sa iyo ang presensya ng Panginoon. Lahat ng mga mananampalataya dapat po ay straight tayong sumusunod sa salita ng Panginoon para panahanan po tayo ng presensya ng Panginoon. Amen. Ano ba ang laman ng Ark of the Covenant o kabanantipan? So, sino po ang nakakaalam? Pakitype po ninyo ng laman ng Ark of the Covenant. May nakakaalam kaya? Sige po. Alam ko, Teacher Andrea, alam mo yan. Sir Dex, alam mo yan. Myla, alam mo yan. Sino pa kayo nakakaalam? I-check ko po mamaya pagkatapos po ng aking pagsasalita. Ano po? So, salamat po sa mga nag-type. Hopefully, tapos na po kayo mag-type. Ano po ang laman ng kabanantipan or Ark of the Covenant? Number 1, 2 tapyas ng batong kinakasulatan ng 10 Commandments or 10 utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa Mount Sinai. Number 2, mana na pagkain ng mga anghel na kinain ng mga Israelitas sa ilang sa loob ng 40 taon. Number 3, tungkod ni Aaron na namulaklak. So yan po ang laman ng Ark of the Covenant. Aside po ni John, nakita niya na mabuksan nakita po niya na mabuksan ang temple sa heaven, nandoon po ang Ark of the Covenant. Yan po tatlong bagay na nakalagay sa kabanantipan. Ano yung una? 2 tapyas ng bato, mana, at saka po tungkod ni Aaron. So ang appearance po ng Ark of the Covenant in heaven indicates that God's presence and protection continue for His people. Hindi po yan magpapatuloy. Even po sa panahon ng Great Tribulation, ang lahat po ng sasampalataya kay Jesus, nasa kanila po ang presence ng Panginoon, nasa kanila po ang protection ng Panginoon. Hanggang hindi po sila nagpapatatak ng 666, sila po ikakalingain ng Panginoon. Now, tanong, sino po ang nagtataglay ng presence and protection of God? Pakisagot po ninyo, sino po ang mayroon ng presence and protection of the Lord? Salamat po sa mga nagsagot. Ang meron pong presence and protection of God, syempre yung kanyang mga anak. Ano po? Hindi po niya pwedeng bigyan ng presence at protection niya ang mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus, taglay po nila ang presence at proteksyon ng Panginoon. Amen. So kung kinikilala mo siya na Panginoon mo, the presence and protection of God is in you. Nasa'yo, taglay mo, hindi yan mananakaw, hindi yan mawawala. So puntahan po naman natin ang Hebreo 13:5-6. Sabi po dito, huwag kang magmukhang pera o huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Sabi ng verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Bakit po tayo pumunta sa verse na ito? Dahil ang lahat ng mga mananampalataya, they have the presence and protection of our God. At ito po ang reminder sa atin, ang Panginoon ang tumutulong sa atin, hindi tayo dapat na matakot, walang magagawa ang tao sa atin. Amen. Type niyo po, amen. Nag-agree ba kayo sa sinabi ko? Walang magagawa ang sinumang tao sa atin. Hindi nila tayo kayang saktan. Sabi po ni Jesus, huwag kayong matakot sa may kakayahan na pumatay ng katawan. Doon tayo matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan. At may kakayahang magtapon ng kaluluwa sa impyerno. And that is God.
Sa end po ng trumpet judgment, ano po ang mangyayari? Pagkidlat, dagundong na mga kulog, malalakas na ingay, lindol, at pag-ulan ng yelo. Bakit po mangyayari ito? Inihahayag po ng Panginoon ang kanyang plano. At nais po ng Diyos na maniwala tayo. Nasa tao po ko siya maniniwala o hindi. Kung makikinig o hindi. Sa akin po pagkatapos, piliin po natin ang maniwala at makinig sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Amen. How great is our God! At magpapatuloy po ang kanyang kadakilaan at hahangaan po si Jesus ng buong sanlilikha. Amen. Tayo po mag-pray. Aming Amang sumasa mga langit na walang hanggan, salamat Lord sa mga salita mong nahayag. Salamat Panginoon sa pagpapakita mo sa amin na marami ka Lord bagay na gagawin sa mundong ito after ng rapture. Marami pong kahirapan ang daranasin ng mga taong maiiwanan. Tulungan mo kami Panginoon na magtapat sa iyo. Tulungan mo kami Lord na gumawa ng tama ng ayon sa banal mong kalooban. Help us Lord to obey you upang patuloy, Panginoon, na magkaroon kami ng pananampalataya. Dahilan, Lord, para maligtas kami na patuloy. Salamat din, Panginoon, sa pagpapakita sa amin na makakaparusahan na igagawad mo, Panginoon, sa mga taong maiiwanan. Because of that, Lord, magsisikap kami, Panginoon. Magsisikap kami, Lord, na lumapit sa iyo. Magsisikap kami, Lord, na gumawa sa kingdom mo, God. Upang, Lord, i-spare mo kami, Panginoon. Kahabagan mo kami at kaawaan mo kami, aming Ama. At patuloy mo kaming tulungan, Lord, na patuloy na lumapit sa iyo, magpakumbaba, magkaroon ng pananampalataya. Hayaan mo lang, Lord, na patuloy po lumalim ang pagkakilala namin sa iyo. Ilapit mo kami, Ama, sa iyong puso. At hayaan mo lang, Lord, sa iyong mga mata, maging dakila ka, Panginoon. Makita namin, Lord, ang iyong pagmamalasakit. Makita namin, Lord, ang kabutihan mo, Panginoon. Makita namin, Lord, ang katapatan mo sa iyong mga buhay. Sa bawat araw, Lord, na kami gumigising, tulungan mo kami magpasalamat at patuloy pong umasa sa iyo. Ama, sa mga anak mo, Lord, na nakasama ko sa gabing ito, patuloy mo silang ingatan sa iyong mga kamay, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na manalangin, magbasa ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Lord, na maging malalim ang aming mga pananampalataya. Upang, Lord, sambahin ka namin patuloy na may kagalakan. Sambahin ka namin patuloy, Panginoon. Patuloy ko, Lord, na magpakilala sa amin upang lumalim ang ginagawa namin pagsamba sa iyo, God. Salamat, Lord, dahil nasa kamay mo ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na magpakumbaba sa banal mong harapan. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na gumawa in your kingdom. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na magpailalim sa banal mong kapangyarihan. Thank you so much, Father. We bless your name, O God, and bless your people also, God. Salamat po sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amin pong dalangin ng mga bagay na ito. Amen.